Marcos administration is still saying hindi namin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Pumayag lamang kaming maaresto, nakipagtulungan lamang kami sa Interpol. Yun ang naging legal strategy ng ating Marcos administration, na obligado tayong makipagtulungan sa Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng organisasyon na yan, kaya tayo ay nakipagtulungan sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Hindi ba rin pa rin yun consistent dun sa stand na hindi naman tayo nakipag-cooperate sa ICC, sa Interpol? Siyempre, wag natin pangunahan yung sasabihin ng Korte Suprema. No? Pero dun sa akin pong pag-aaral, dahil ako po ay nagkaroon ng doctoral dissertation tungkol sa Interpol, tungkol sa mga treaties at mga warrant of arrest. Ang Interpol po kasi ay hindi naman ito police enforcement agency na talagang nag-aaresto. No? Ito ay nagko-cooperate lamang sa iba't ibang bansa. Pero kung sino yung nag-utos na pwedeng foreign jurisdiction, pwedeng foreign tribunal, yun pa rin naman talaga ang responsable. Dito sa nakita natin ay isinorender kasi siya ng pamahalang Marcos sa Netherlands, sa Hague. So talagang through a private jet. So parang mahirap alisin yung sasabihin natin hindi tayo nag-cooperate sa ICC. So tingin ko yun yung medyo legal challenge ng OSG. Kaya siguro minabuti nilang, ay, wag na lang po kaming makisali. Parang ganun My po. question, attorney, is laging sinasabi natin na kaya tayo nag-withdraw from the Rome Statute kasi nga gumagana naman ang ating our judicial system. But yet, Duterte, no case has ever been filed against him. So that's also the point of contention. Kasi, yung mga nasasampahan ng kaso, yung mga pulis lang, kumbaga, lang sila, yung mga foot soldiers, hindi yung pinuno. So do you agree with also the premise na that's why the ICC intervened, even if supposedly our judicial system is working, no cases were filed against former President Duterte? Ako, ito, opinion ko lamang naman bilang abogado. No? Parang napakasakit din naman sa aming mga abogado na tanggapin na ang hudikatura natin ay hindi functioning. Pero siguro, kailangan busisiin natin mabuti dahil dun sa Rome Statutes, ang sinasabi na kung kailan pwedeng manghimasok ang ICC, unwilling and unable. So, ano ang ibig sabihin nito? Does it mean na kung ang iyong hudikatura ay operational naman, ay hindi na pwedeng makialam ang ICC. Ngayon, andyan ang Sudan, andyan ang Russia, sila ay may mga operational judicial systems. Pero sa malalim na pag-aaral ng ICC, tila there is unwillingness and inability siguro. No? Kaya nag-issue sila ng warrant. So parang tayo, mahahalin tulad sa ganong sitwasyon. So, tanungin ko yung mga kasama kong abogado, no? Ay, tayo ba ay agreeable na sasabihin natin na sa Pilipinas ay unwilling and unable? No? So, kung tutuusin, may mga nakasuhan naman. Yun nga lang, si Duterte bilang Head. Pinuno, maaring choice ng mga EJK victims na hindi kasuhan Pangalawa, ang tingin kong limitasyon dito, kasi sa Pilipinas, kung tutuusin, yung command responsibility sa criminal cases, hindi nag-a-apply. Pero sa mga war crimes, kagaya ng sa ICC, pwede. Kaya ang charge nga sa kanya ay indirect perpetrator. So, yun yung mga limitations. No? Kaya siguro talagang ito ay napakadaming kani-kanyang argumento na pag-uusapan to. No? Pero I think kung titignan natin, at the end of the day, tayo ay may sovereignty, meron tayong independent judicial system, dapat galangin din natin. Meron din tayong constitution, dapat yung rule of law ay manalig. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.